Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Paminsan-minsan walang masama na magsaya matapos ang buong linggo na puro trabaho. Kakain sa labas, magpa-party o minsan magiinom din. Pero sino mag-aakala na habang nasa kaligitnaan kayo ng kasiyahan, isa sa mga kasama nyo ang bigla na lang mamamatay. Yan ang ating istorya ng babaeng biktima sa ating kwento ngayon. Taong 2016, nakatakda na sanang ikasal si Joy, isang assistant manager sa Soler Resort and Casino, sa kanyang fiancé na si Rodney, isa namang medical representative sa isang pharmaceutical company. Ngunit hindi na nga matutuloy ang kanilang kasal dahil isang araw nakita na lang ni Rodney si Joy na nasa sahig ng Hotel Room 812 kung saan nagtatrabaho din si Joy. Ang biktimang babae nga ay kinilalang si Edgel Joy Dorolfo, 26 years old. Si Joy ay ipinanganak ng August 26, 1990. Panganay si Joy sa kanilang magkapatid at tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Ang nanay niya ay si Evangel Dorolfo, isang businesswoman, at ang tatay naman ni Joy ay isang on-call electrician. Bukod doon, sinasabing single mother nga din si Joy. Sa tulong ni Joy, nakapagtapos ang kanyang nag-iisang kapatid sa kolehiyo. Hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral si Joy dahil mas pinili niyang magtrabaho kaagad para makatulong nga sa kanyang pamilya. Bago magtrabaho sa hotel, naging isang model din si Joy nang siya ay 19 years old pa lamang. At noong November 2015, nakilala ni Joy si Rodney Yauchowski, 27 years old, sa sinasabing hotel. Dati kasing empleyado si Rodney ng hotel at nakatrabaho siya ni Joy. Ayon nga sa mga malalapit na tao sa paligid ni Joy, walang masyadong nabanggit sa kanila si Joy tungkol kay Rodney. Tila sumulpot na nga lang daw ito sa buhay ni Joy. At kahit na ilang buwan pa lang silang magkarelasyon, niyaya daw agad ni Rodney si Joy na magpakasal. December 22, 2015, nagpaalam daw si Rodney kay Evangel na magpropose na siya sa kanyang anak. Nagulat umano si Evangel sapagkat para sa kanya, mabilis masyado ang naging takbo ng relasyon ng dalawa para sila ay magpakasal. Sumagot lang daw sa kanya si Rodney na napag-isipan na niya at ni Joy ang pagpapakasal. Ayon din kay Evangel, hindi niya pa ganun kakilala si Rodney. February 23, 2016, nagsabi daw si Joy sa kanyang ina na aalis siya ng 3 araw dahil day off niya nga sa trabaho. Pagbalik nga niya umano ay ipapasyal niya ang kanyang anak. Lingid sa kaalaman ni Evangel, yun na pala ang huling araw na makakasama niya ang kanyang anak. Nagtaka naman si Evangel na sa mga araw na wala si Joy, halos hindi siya makatulog ng maayos. At kapag nakatulog naman siya ay nakikita niya si Joy sa kanyang panaginip. Ayon naman sa kaibigan ni Joy na si James, hindi nasabi sa kanya ni Joy na may lakad siya. Tingin daw noon ni James ay nag-away si Joy at Rodney dahil sa isang picture na pinost sa social media ni Joy. Base kasi sa picture ay may dalang cake si Rodney at nakalagay doon ang mga salitang, "Sorry, I love you." Wala naman daw na kwento si Joy kay James kung nag-away talaga sila ni Rodney dahil may pagkamalihim daw na tao si Joy. February 25, 2016, nakatanggap ng tawag si Evangel na si Joy ay nasa isang ospital. Kaya kinabukasan pumunta siya agad sa San Juan de Dios Hospital. Nang tanungin niya si Rodney kung ano ang nangyari, panay sorry lang ito sa kanya. At malala na nga ang kondisyon ng kanyang anak na mga oras na iyon. Sinilip ni Evangel ang kondisyon ng kanyang anak at halos madurog ang kanyang puso. Nakita niyang maraming pasa at sugat sa katawan si Joy. At sa kasamang palad, matapos nga ang 10 oras sa ospital ay tuluyan ng binawian ng buhay si Joy. Labis na ikinalungkot ng pamilya ni Joy ang nangyari sa kanya. Hindi sila makapaniwala sa sinapit ni Joy at duda nga sila sa nangyari dito.
Marami ngang nakakilala kay Joy ang nagulat at nagdadalamhati din. Sa initial statement ni Rodney sa pamunuan ng Soler Resort, namatay si Joy dahil nasobrahan ito ng inom ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman ito pinaniwalaan ng nanay ng biktima na si Evangel. Tingin niya ay pinatay ang kanyang anak ni Rodney at ng 3 pang kasama nila. Naniniwala din si Evangel na may foul play na nangyari ng gabi na namatay ang kanyang anak. Sa cellphone naman ni Joy, nakita ang isang larawan na kuha nga ng February 25. Makikita doon ang huli niyang kasama bago siya namatay ay ang kanyang fiancé nga na si Rodney. Bukod doon, kasama din ni Joy noon ang dati niyang katrabaho na si Josebel Lim Uy, 30 years old, Molo Wang, 26 years old, at ang best friend ni Rodney na si Paul Egok, 26 years old. March 1, 2016, nagbigay ng kanyang affidavit si Rodney sa mga pulis at ang 3 pa nilang kasama noon ni Joy. Ayon kay Rodney, nagkasundo sila ni Joy at ng 3 pa nilang kasama na sina Josebel, Molo at Paulo na mag-check-in sa room 812 ng Soler Sky Tower Hotel. At gabi na nga nang sila ay makapasok sa kwarto ng February 25. Sa salaysay naman ni Josebel, bandang 10:30 ng gabi nang siya, si Rodney at si Joy ay sabay-sabay na uminom ng nasabing gamot. Bandang 11:00 ng gabi ay nagsimula na silang magsayawan habang si Joy naman ay umiikot-ikot sa buong kwarto. Nawalan umano ng balanse si Joy at tumama sa pinto ng walk-in closet. Nang i-check nila, wala naman daw sugat si Joy at sinabi niyang okay lang siya. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita na lang daw nila si Joy na gumagapang at gumugulong na sa sahig. Kaya posible umano na doon nakuha ni Joy ang mga tinamo niyang mga pasa at sugat. Ayon naman kay Molo, 11:00 ng gabi nang sunduin siya ni Rodney sa lobby ng hotel para umakyat sa kwartong nirentahan nila. Tumagal si Molo sa kwarto hanggang 12:00 ng hating gabi at umalis din nga maya-maya. Bandang 1:00 na ng madaling araw nang makabalik siya sa hotel at nakita niya nga na nagkakasiyahan sina Rodney at iba pa. Ilan sandali pa, nilapitan siya ni Rodney at sinabing nahihirapan na nga umanong huminga si Joy. Ito din ang sinabi ni Rodney at Josebel sa kanilang statement. Nagreklamo umano si Joy sa kanila na hindi na siya makahinga bandang 1:00 ng madaling araw. At makalipas nga ang 1 oras, nagdesisyon na umano sina Rodney at Josebel na paliguan si Joy para mahimasmasan. Bandang 3:00 naman ng madaling araw, nagsimula na umanong manginig si Joy kaya tumawag na sila sa management ng hotel para humingi ng wheelchair. At dahil natagalan, sinubukan na ni Rodney na sila mismo ang magdala na kay Joy sa klinik ng hotel. At bandang 4:00 ng madaling araw ay nadala na nga nila sa klinik si Joy. Ayon sa affidavit ng doktor, mataas ang lagnat ni Joy at ang oxygen sa sirkulasyon ng kanyang dugo ay unti-unting bumababa. Binigyan niya umano ng gamot si Joy ngunit makalipas ang ilang sandali, inirekomenda niya na kina Rodney na dalhin na si Joy sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital ay nag-usap pa nga sina Rodney at ang mga magulang ni Joy. Maya-maya pa ay dumating nga ang manager ni Joy. Sa salaysay ng manager, napansin niya si Rodney na may sugat sa mga braso. At nang tanungin niya si Rodney tungkol dito, nakuha daw niya ang mga pasa dahil sa pagbuhat niya kay Joy. Ang mga security ng hotel ay nagsabi din na nakitaan nga nila ng mga pasa si Joy. Dagdag pa ni Rodney, hindi daw yon ang unang beses na gumamit siya at ni Joy ng nasabing gamot. Ang unang pagkakataon pa nga umano ay noong November 2016 sa ibang hotel naman. Sa huli, sinabi ni Rodney, Josebel, Paul at Molo na walang pumatay kay Joy at walang pumilit sa kanya na uminom.
Sa death certificate naman na inilabas ng ospital, napag-alaman na namatay si Joy dahil sa asphyxia by manual strangulation o ibig sabihin siya ay sinakal. Matapos nito, nilinaw ng mga pulis na hindi pa din nila itinuturing na suspect sina Rodney, Josibel, Paul at Molo sa nangyaring insidente. Kasabay nito, sumailalim naman ang labi ni Joy sa toxicology test para malaman kung siya ba talaga ay na-overdose. Nagkaroon din ng test para malaman kung siya ba ay inabuso. March 2, 2016, itinuring ng person of interest sa pagkamatay ni Joy sina Rodney, Josibel, Paul at Molo. Nang araw din na ito, nagsagawa ng ocular inspection ang mga pulis sa kwarto kung saan nagparty sina Joy. Layunin nito na itugma ang mga sinasabi ni Rodney at ng tatlo pa niyang kasama tungkol sa krimen. Nakausap naman ng mga pulis ang dalawang security officer na unang tumulong kina Rodney. Isa nga sa kanila ang nagtanong kung bakit nakatakip ang mukha ni Joy. Sumagot lang daw si Rodney na nasa impluwensya ng alak si Joy kaya wala itong malay. Ngunit sa salaysay ni Rodney nang tinanong siya bakit nang inilabas nila sa kwarto si Joy ay may takip ang mukha nito. Sumagot si Rodney na hindi niya maalala kung bakit. Tila nga hindi tugma ang sinabi ni Rodney sa security officer at sa kanyang salaysay. Sa salaysay naman ng isang security guard, narinig niya umano si Paul na nagtanong kay Rodney kung buhay pa si Joy. March 3, 2016, hinatid na sa huling hantungan si Joy sa Antipolo, Rizal. Hindi naman nagpakita sina Rodney sa libing maging ang iba pa nilang kasama ni Joy bago siya namatay. Kasabay nito, sumisigaw pa din ang buong pamilya ni Joy ng hustisya. Bago iyon, pumunta naman si Rodney sa burol ni Joy isang beses pero hindi siya tuluyang nakapasok dahil pinaalis siya ng pamilya ni Joy. March 4, 2016, formal nang sinampahan ng kasong murder sina Rodney, Josibel, Paul at Molo ng pamilya ni Joy. Naniniwala kasi sila na iba ang ikinamatay ni Joy, hindi tulad ng sinasabi ni Rodney. Base nga sa complaint sheet, may nakuha silang kopya ng CCTV ng hotel. Ngunit hindi naman na inilabas sa media ang kopya ng kuha ng CCTV ito. Ayon sa report, bandang 2:00 ng madaling araw, makikita sina Rodney na buhat-buhat pa si Joy at sumakay sila ng elevator. Kasunod nila noon sina Josibel, Paul at Molo. Nanatili lang sila sa elevator at matapos ang ilang minuto ay bumalik umano sina Rodney sa kanilang kwarto. Bandang 3:30 na madaling araw, nakita nga na lumabas si Josibel at Molo sa kwarto at bumaba sakay ng elevator. 4:00 ng madaling araw, lumabas si Rodney bitbit muli si Joy kasama si Paul. Bumaba sila sa second floor kung saan sila nasalubong ng mga security ng hotel. Sa press briefing ng mga pulis, sinabi ni Evangel na sinabi sa kanya ni Rodney na kung kailangan nila ng pera panggastos ay magbibigay siya. Ayon naman sa mga pulis, posibleng pinalo ng matigas na bagay si Joy o aksidenteng nauntog ng isang matigas na bagay. Kasabay nito, nag-request na nga ang mga pulis sa Bureau of Immigration na ilagay sa watchlist ang 4 na mga suspect. March 7, 2016, humarap sa balita ang abogado ni Josibel tungkol sa kaso ni Joy. Ayon sa abogado, hindi nagtatago ang kanyang kliyente at idiniin na aksidente talaga ang nangyari kay Joy. Dagdag pa ng abogado, inilagaan pa nga daw nina Josibel si Joy nang nahihirapan na ito. Inamin naman ng pamilya ni Rodney na hindi na ito umuwi sa kanila matapos ang mangyaring insidente. Ayon sa tatay ni Rodney na si Emiliano, nanindigan silang aksidente ang nangyari kay Joy. Ngunit, nangako naman si Emiliano na haharapin ng kanyang anak ang mga kaso. Sa toxology test,
lumabas na positibong ang katawan ni Joy ay may kemikal ng nasabing gamot. Ngunit kung babalikan, ayon sa ospital kung saan nga isinugod si Joy, ang ikinamatay niya ay pananakal. Iba't iba naman ang naging komento at paniniwala ng mga netizens sa mga social media at article na lumabas. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na sina Rodney nga talaga ang pumatay kay Joy. Sa kabilang banda, isang Facebook page naman ang ginawa para sa mga taong naghahanap ng hustisya para kay Joy. Isa sa pinaka-tumatak na komento ang nagsabi na may kaso na si Rodney noong pang 2011. Kinuha daw umano ni Rodney ang isang credit card information ng isang dentista at nagnakaw nga ng 87,000 pesos. Posible umanong bubudulin ni Rodney at ng kanyang mga kasama noon si Joy para makuha ang mga impormasyon ng mga kliyenteng VIP ng Soler at nakawan. Pero wala namang patunay ang mga alegasyon na ito kay Rodney. Ilan naman sa mga sumusuporta kay Rodney ang nagsabi na naniniwala silang inosente ito at namatay talaga si Joy dahil sa overdose. Sa huli, sinabi ng nanay ni Joy na naniniwala ang pamilya nila na selos ang pinag-ugatan kaya posibleng nag-away si Joy at Rodney. Idagdag pa daw ito na posibleng wala na sa tamang katinuan ang dalawa ng mga oras nang nangyari ang insidente. Pero ayon sa balita ng February 2017, nagsimula nga ang trial ni Rodney at dumalo naman ang 3 pang akusado. Kalaunan, lumabas din ang balita na nagkaroon ng in-court settlement ang pamilya ni Joy. Matapos nito ay wala nang lumabas na kahit anong update o pahayag mula sa pamilya ni Joy, kina Rodney at ng iba pang akusado. Sa tingin nyo, ano kaya ang totoong nangyari sa Room 812 ng gabing iyon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!